Magandang hapon po sa ating lahat, gayon din sa mga masusugid na sumusubaybay sa FB live streaming ng ating parokya. Gayon din sa mga masusugid na sumusubaybay sa FB live streaming ng ating parokya. Isang napakagandang pagkakataon para sa ating lahat ang makiisa sa Misa Nobena bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng mahal na poong Santo Niño ng Tondo. Mayroon pong mga sipi ng novena booklet na ipapamahagi upang tayo ay makasabay at makatugon sa mga panalangin. Mangyari lamang po na isauli pagkatapos ng nobena. Tayo po ngayon ay nasa unang araw ng ating nobenaryo. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, natitipon tayo bilang isang sambayanan upang dalhin ang ating mga panalangin sa Panginoong Hesus sa kanyang banal na pangalan na ang kahulugan ay nagliligtas ang Diyos. Nang makamit natin ang mga pagpapala para sa ating kagalingan at kaligtasan, ihanda natin ang ating mga sarili sa pag-amin sa ating mga kasalanan upang marapat nating tanggapin ang liwanag na hatid ng kanyang salita. At siya ay naparito upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Mula sa ating mapagkumbabang puso ay hilingin natin ang habag at patawad ng Panginoon. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin ng pagsisisi, tayo pong lahat, Ama naming mahabagin, iniyuyuko namin ang aming mga ulo, tanda ng aming pagsisisi sa mga kasalanan na nagawa namin sa isip, salita at gawa. Marami ang aming pagsuway sa iyong mga utos, kaya puno ng ligalig ang aming buhay. Kaya naman kami ay humaharap sa iyo, Ikaw na aming Diyos na mayaman sa habag at awa, mapagpatawad at napakabuti sa mga nagsisisi, upang ihingi ng kapatawaran ang aming mga pagkakasala, kalakip ang pangako na sa iyo ring tulong ay layuan ng kasamaan at harapin ang banal na pamumuhay na panawagan mo sa aming lahat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagpanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin. O minamahal na banal na sanggol, narito ako sa iyong paanan. Lumuluhog ako sa iyo na siyang puspos ng biyaya, sapagkat nangangailangan ako ng iyong tulong. Ibaling mo ang iyong mga mata sa akin, O Jesus, at tulungan mo ako sa aking pangangailangan. Sa pamamagitan ng iyong banal na kamusmusan, iniluluhog ko ang aking kahilingan. Tahimik po nating banggitin ang ating mga kahilingan.
kung iyong nanaisin sapagkat ito ay makabubuti sa akin. Hinihiling kong ito ay ipagkaloob mo. Sa iyong walang hanggang awa, huwag mong tingnan ang aking kahinaan, kundi ang aking pananampalataya sa kasamahan ng lahat ng mananampalataya. Amen. Purihin ang iyong ngalan, O Panginoon. Ngayon at magpakailanman. Ipahintulot mo, Ama, na aming makilala ang karangalang iyong kaluwalhatian sa karukhaan ng iyong anak na nagkatawang tao at sambahin ang iyong banal na kapangyarihan sa kababaan ng kanyang kamusmusan. Ipagkaloob mo na sa aming magiliw na pagtanggap sa kaharian ng langit, katulad ng mga bata, makamit nawa namin ang gantimpalang ipinangako sa mga may maamong puso, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Litanya sa banal na sanggol. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Jesus, pakinggan mo kami. Jesus, pakinggan mo kami. Jesus, pakapakinggan mo kami. Jesus, pakapakinggan mo kami. Diyos Ama sa langit, Maawa ka sa amin. Diyos Anak tagapagligtas ng mundo, Maawa ka sa amin. Banal na Espiritu, iisang Diyos, Maawa ka sa amin. Banal na Santatlo, iisang Diyos. Maawa ka sa amin. Jesus, Anak ng buhay na Diyos. Maawa ka sa amin. Jesus, karingalan ng Ama. Maawa ka sa amin. Jesus, di masukat na kabutihan. Maawa ka sa amin. Jesus, Diyos ng kapayapaan. Maawa ka sa amin. Jesus, Anak ng Birheng Maria. Maawa ka sa amin. Jesus, ligaya ng mga tao at mga anghel. Maawa ka sa amin. Jesus, na pinananabi ka ng mga patriarka at propeta. Maawa ka sa amin. Jesus, guro ng mga guro. Maawa ka sa amin. Jesus, huwara ng kawalang malay at kalinisan. Maawa ka sa amin. Jesus, lubhang kaibig-ibig. Maawa ka sa amin. Jesus, lubhang kalugod-lugod. Maawa ka sa amin. Jesus, galak ng lahat ng mga banal. Maawa ka sa amin. Maging mapagpatawad, Patawarin mo kami, O Jesus. maging maawain Pakinggan mo kami, Panginoon. sa lahat ng kasamaan, Ipag-adya mo kami, Panginoon. sa lahat ng pagkakasala, Ipag-adya mo kami, Panginoon. sa pamamagitan ng misteryo ng iyong pagkakatawang tao, Ipag-adya mo kami, Panginoon. sa pamamagitan ng iyong pagsilang, Ipag-adya mo kami, Panginoon. sa pamamagitan ng iyong pagkabata, Pag-ipag-adya mo kami, Panginoon. sa pamamagitan ng pagmamahal ni na Maria at Jose, Ipag-adya mo kami, Panginoon. sa pamamagitan ng aming pagmamahal, Ipag-adya mo kami, Panginoon. sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng iyong banal na ngalan. Ipag-adya mo kami, Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Patawarin mo kami, O Jesus. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pakinggan mo kami, O Jesus. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kaawaan mo kami, O Jesus. Jesus, pakinggan mo kami. Jesus, pakinggan mo kami. Jesus, pakapakinggan mo kami. Jesus, pakapakinggan mo kami. Panalangin sa banal na sanggol sa araw-araw. Tayo pong lahat, O banal na sanggol, ibuhos mo ang iyong pagpapala sa sino mang tumatawag sa iyong pangalan. Tunghayan mo kaming naninikluhod sa harap mo at pakinggan ang aming mga panalangin. Inihahabilin namin sa iyong awa ang mapakaraming dukha at nagdarahop. Nagtitiwala sa iyong banal na puso, ipatong mo ang iyong makapangyarihang kamay sa kanila at tulungan mo sila sa kanilang pangangailangan. Iunat mo ang iyong mga kamay sa mga bata upang sila ay maipagsanggalang sa aming mga pamilya, upang sila ay manatili sa pagkakaisa at pagmamahalan. Ipatong mo ang iyong kamay sa mga may karamdaman
upang sila ay gumaling at mapabanal ang kanilang paghihirap. Sa mga taong nababagabag, upang sila ay maaliw. Sa mga makasalanan, upang sila ay maakay sa liwanag ng iyong banal na grasya. Sa lahat ng mga nagdadalamhati at nagdurusa na umaasa sa iyong tulong, ipatong mo rin ang iyong kamay sa aming lahat at ipagkaloob mo sa amin ang iyong pagpapala. O sanggol na hari, ipagkaloob mo ang yaman ng iyong banal na awa sa buong daigdig at kupkupin mo kami sa grasya ng iyong pag-ibig ngayon at magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Dumalangin tayo sa Ama ayon sa panalangin itinuro ni Jesus na Panginoon natin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa mahal na Birhen, tayo pong lahat, O Maria, dumudulog kami sa iyo, taglay ang pagtitiwala sa iyong makainang pagmamalasakit at pagmamahal sa amin. Ibinigay ka sa amin, Jesus, bilang ina na laging sasaklolos sa aming mga pangangailangan. Kaya naman kami ay dumadalangin sa iyo ng iyong palagi ang paggabay sa buhay pananampalataya, kalakip ang panawagan sa iyong anak para sa aming kaligtasan. O Maria, ikaw na napupuno ng grasya, ingatan mo ang aming mga puso na matulad sa puso mo na buo ang pag-ibig sa Diyos. Dampian mo ng iyong mga kamay ang aming mga labi, nang tulad mo ay masambit namin sa Diyos tuwina. Maganap nawa sa akin ang iyong salita. Itindig mo kami sa mga oras ng aming mga pangangailangan, sa aming mga kahinaan, sa aming mga pagdurusa. Samahan mo kami na maabot namin ang tahanang inihanda sa amin ng iyong anak. Sa iyong mga bisig ay nadama ng sanggol na si Jesus ang maalab na pag-ibig at pag-aaruga ng isang ina. Kaya bilang ding aming ina, sa iyong mga bisig ay kalingain mo kami hanggang sa oras ng aming kamatayan. O Maria, ipanalangin mo kami nang kami dapat makinabang sa mga pangako ni Kristong anak mo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, ipagsanggalang sa lahat ng kasamaan at ihatid tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mangyari pong pakibalik ang mga sipi ng novena booklet.
Magandang hapon po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po kayong lumuhod para po sa ating banal na orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamayam sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Picture mo na lang lahat. Lahat? Bukas na. Hanggang Friday na lang kasi baka di ako makaalam. Ay, bukas ba Friday? Kasi nasara yung bukas. Ayaw nga sige. Mamaya, picture lang. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Ngayon po ang unang araw ng ating misa nobenaryo para sa karangalan ng mahal na poong Santo Niño ng Tondo. Magsitayo na po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, sinisimulan po natin ang ating Misa Nobenaryo, ang paghahanda po natin para sa karangalan at kapiyestahan ng mahal na poong Santo Niño. Sa pagpapasalamat po natin sa mga biyayang ipinagkaloob ng Santo Niño sa ating buhay, tayo po sa mga araw na ito ay magnilay-nilay ng kanyang kapakumbabaang loob. At naway, ito rin ang magdala din po sa atin upang tayo ay magiging mababa ang loob para magiging dakila ang Diyos sa ating buhay. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay naging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasaabang katayuan upang kami ay mapabilang sa iyong pinagaharian. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umimig sa atin. Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos at napupot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, papaano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinibigay sa atin ni Kristo. Ang umibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalataya si Jesus ang Mesiyas. Ang sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad sa kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos sapagkat mapagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan
ng pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo, yaong haring humahatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat, siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas. Sa kanya ang buhay nilang mahalagang hindi hamak. Sa tuwina, siya na may dalangin nitong bayan. Kalingain nawa ng Diyos, pagpalain habang buhay. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Naway, yaong kanyang ngalan ay wag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa, siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos, singlang lahat dumadalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad nilang pinagpala. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Ikaw, Kristo ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa mga bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumakanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Dinalumbo niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanilang napakahusay na pananalita.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Napakaganda at tayo ay nagkatipon-tipon sa gabing ito, unang araw ng ating Misa Nobynario para sa paghahanda po natin sa kapiyastahan ng mahal na poong Santo Niño. Bago ko po sisimulan, alam niyo po, sana makumpleto po natin itong Misa Nobynario. Trivia po muna. Alam niyo ang unang nobynario na ginawa ng ating simbahan? Ang unang nobynario na ginawa ng ating simbahan ay ginawa ng mga apostol at ng mahal na Birheng Maria. Nung si Jesus ay umakyat siya sa langit, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Manatili kayo sa Jerusalem, antayin ninyo ang pagbaba ng Espiritu Santo." Sa loob ng 9 na araw at gabi, yung mga alagad ni Jesus kasama ang mahal na Birheng Maria na nanalangin sa isang bahay. At pagkatapos ng 9 na gabi, ano ang nangyari? Isinilang ang ating simbahan, yun pong tinatawag nating Pentecostes. Bumaba ang Espiritu Santo at sila ay nagkaroon ng tapang para ipahayag ang mabuting balita. Kaya mga kapatid, every time na tayo ay nagmimisa nobynario, tayo ay nagnunubina, anuman ang ating hinihingi, ibigay man o hindi, pero isa lang po ang sigurado niyan, ang Espiritu Santo, ang Panginoon, mananatili sa atin at yan ang magpapalakas sa ating buhay. Unang-una, tayo po ngayon sa nasabi ko kanina, unang araw ng Misa Nobynario. Pwede po bang palakpakan po muna natin ang ating pong patron, ang mahal na poong Santo Niño. Viva Santo Niño! Alam po ninyo, kapag sumisigaw po kayo ng Viva, ang nasa mukha po natin, kakaiba po ang ating nasa mukha. Andyan po yung kasiyahan. Ano po bang ibig sabihin ng Viva? Ang Viva para po sa akin, dalawa po ang ibig sabihin yan. Sa pagsigaw po natin ng Viva, tayo po ay nananalangin. Ipinapahayag po natin ang ating malakas na pagsigaw na tayo ay mananampalataya ng poong Santo Niño. Yan po ang una. At pangalawa para sa akin, kapag tayo po ay sumisigaw ng Viva, yan po ay pagpapasalamat po natin sa biyaya ng Diyos na sobra-sobra ang binigay niya na grasya po sa atin. Kaya every time na tayo ay sumisigaw ng Viva, yan po ang affirmation ng ating pananampalataya sa poong Santo Niño. At pangalawa, nagpapasalamat po tayo sa mga biyayang ipinagkaloob po niya sa atin. Meron pong mag-asawa, sisimulan ko po ito sa isang kwento, tungkol po sa isang mag-asawa na wala po silang anak. Ito po ay milagro ng Santo Niño. Isang araw sila po ay lumapit sa kanilang kura paroko. Tapos kinausap sila ng kura paroko. Ang sabi po ng babae, "Father, matagal-tagal na po kaming mag-asawa ng aking mister, pero magpahanggang ngayon, wala pa po kaming anak. Lumapit po kami sa iyo sapagkat gusto po sana namin na tulungan mo kaming ipagdasal para bigyan naman kami ng Diyos ng anak." Sabi po ng pari, "Tamang-tama, pupunta po ako sa Divisoria, dadaan po ako sa simbahan ng Santo Niño, sapagkat ang Santo Niño, yan po ang sapagkat sanggol na Diyos, yan po ang nilalapitan para magkaroon ng anak." Sabi niya, "Huwag kang mag-alala, dadaan po ako sa simbahan ng Tondo, magtitirik po ako ng kandila na sana pagkalooban kayo ng anak." Lumipas po ang mga 5 taon. Kinalimutan na ng pari ang pangyayaring iyon. Pero isang araw nagulat po siya sapagkat sa opisina ng kanilang parokya, meron babae na may daladalang isang maliit na sanggol. At kasunod ng babaeng iyon, ang 4 pa na maliliit na bata. Hinahanap ng babaeng iyon ang pari. Nung makita po ng pari, namukhaan po niya
Sabi niya, Mrs., teka lang. Di ba, ikaw po yun, matagal na, maraming taon na ang nakalipas. Ikaw po yung lumapit sa akin para humingi ng panalangin para magkaroon kayo ng anak. Sabi po ng babae, opo, Father, ako po yun. Sabi ng pare, ano po ito mga dala mong mga bata? May isang sanggol ka pa na maliit. Sabi ng babae, Father, ito na po ang sagot ng ating panalangin. Binigyan po kami ng Santo Niño ng anak. At itong sanggol, ito po ang pinakabata pa. Pero Father, sabi ng pare, itong apat na nasa likuran mo. Sabi niya, Father, anak ko rin po yan. Nung una, sabi po niya, kambal po ang ipinanganak ko. Tapos yung pangalawa, after 1 year, nanganak po uli ako ng kambal. Tapos Father, ito po ang panglima, sanggol pa po. Pero Father, buntis pa po ako ngayon. At sabi po ng doktor, kambal pa rin po ang akin pong ipanganganak. Sabi po ng pari, okay, saan na po si mister mo? Bakit hindi mo kasama? Sabi ng Mrs., Father, andun po siya sa simbahan ng Tundo. Sabi niya, anong ginagawa niya doon? Sabi niya, Father, hinahanap po niya ang kandila na iyong sinindihan para patayin po niya sapagkat sobra-sobra na po, Father, ang binigay po ni Santo Niño na anak sa akin. Pang-7 na po ito, Father. Mga kapatid, kwento lamang po yan, pero isang katotohanan ang nagsasabi po sa atin. Kapag ang Santo Niño bumibigay ng biyaya sa atin, siksik, liglig, at umaapaw, sobra-sobra ang biyaya niya sa atin. Kaya, Viva Santo Niño! Yan po. Andito tayo para magpapasalamat. Baka akala po ninyo, nagsisimula na po ako sa aking homily. Nagkamali po kayo, no? Matagal-tagal po akong hindi nagkamisa po dito, kaya susulitin ko na po, hahabaan ko po ang aking homilya. Mga kapatid, ang isang tanyag na manunulat na si Mark Twain, sabi po niya, there are 2 most important days of your life. The first is the day that you were born, and the second, the day you know the reason why. Meron daw pong 2 pinakamahalagang araw sa buhay natin. Una, nung araw na ikaw ay isinilang, at ang pangalawa, nung malaman mo na bakit ka isinilang sa mundong ibabaw. Yan po ang 2 araw na pinakamahalaga sa ating buhay. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, natanong nyo na po ba sa inyong sarili, bakit ka ipinanganak? Why are you here? Bakit ka isinilang sa mundong ito? At sana mayroon po tayong kasagutan sa tanong na iyan. Sapagkat kung wala po tayong kasagutan sa tanong na iyan, bakit tayo ipinanganak? Bakit tayo isinilang? Kung wala tayong kasagutan, magpahanggang ngayon, ikaw ay nabubuhay na walang direksyon. Meron pong isang sikat na aklat ngayon, The Purpose-Driven Life. Ang nagsulat po nito, si Warren, ang apelyido po niya. Sabi niya, the greatest tragedy of man is not death, but life with a purpose, without a purpose. Ang pinakamatinding trahedya daw na mangyayari sa tao, hindi po yung kamatayan, kundi yung buhay na walang layunin, buhay na walang patutunguhan. Sapagkat ang buhay na walang layunin, parang isang paglalakbay na wala kang patutunguhan. Ma-imagine mo yan, lakad ka ng lakad, hindi mo alam kung saan ka tutungo. Nabanggit ko ang mga bagay na ito, mga kapatid, sapagkat sa atin pong Ebanghelyo ngayon, narinig po natin ang misyon ng ating Panginoon. Binasa po niya sa sinagoga, sa kanyang pag-uwi, sa kanyang bayan sa Nazaret, ang propesiya ni Propeta Isaías. At ano ang sabi niya? Ito po ang tinatagurian po niyang misyon sa kanyang buhay. At ano po ang misyon ni Jesus sa kanyang buhay? Sabi niya, hinirang ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag
ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Yan po ang misyon, yan po ang dahilan bakit si Jesus ipinadala ng kanyang Ama sa langit para gawin ang mga bagay na ito. Mga kapatid, balikan ko po ang katanungan. Ano po ba ang ating misyon? Ano po ba ang layunin natin sa buhay na ito? Sa Kristiyanong pananaw, sa Christian perspective, bakit po tayo isinilang? Unang-una, mga kapatid, ano ang sabi ng ating katisismo? Sabi nga po, isinilang tayo para purihin, para maglingkod, at para mahalin ang Panginoon. Si Jesus sa kanyang pangangaral, sabi niya sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, ang sino mang gustong sumunod sa akin, dapat limutin niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. At sa ibang bahagi, sa isang binatang mayaman na lumapit sa kanya at nagtanong, ano po ba ang gagawin ko upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sabi niya, ipagbili mo ang inyong ari-arian, ipamigay sa mga dukha, at sumunod sa akin, at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Dito natin makikita, mga kapatid, the primary purpose, bakit tayo nilalang ng Panginoon, hindi po pala para magkaroon ng maraming kayamanan. Hindi po pala para maging sumikat po tayo. Hindi po pala para magkaroon tayo ng mga success sa ating buhay. Secondary na lamang po yan. Ang pinakamahalaga, bakit tayo nilalang ng Panginoon? Para mahalin ang ating Diyos at paglingkuran siya. Sa ating unang pagbasa, mga minamahal na kapatid, ang sabi po ni San Pablo, ang sino man na nagsasabing minamahal niya ang Diyos, pero kinamumuhian po niya ang kanyang kapwa, ay sinungaling. Sa ating unang pagbasa, konektado po ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Yan po ang misyon. Kung sa buhay po natin ngayon, hindi pa natin minahal ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa, we fail sa ating misyon. Bakit tayo nilalang ng Panginoon? Pangalawang punto, mga kapatid, sa pagpapahayag po natin ng pag-ibig sa ating kapwa, ano pong klaseng pag-ibig ito? Ang ating huwaran, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang klaseng pag-ibig na may kapakumbabaan. Napakaganda po ng tema ng piyesta po natin sa taong ito. Ang kababaang loob ng Diyos ay huwaran po natin para ang kadakilaan ng Diyos ay mangyayari sa ating buhay. Kung tayo po ay may kapakumbabaang loob, nabubuhay si Jesus sa ating puso. Meanwhile, kung sa ating puso, andyan yung pride, andyan yung pagiging mapagmataas po natin, yan, hinding-hindi masisilang si Jesus sa ating buhay. Ang kanyang kadakilaan ay hindi makikita sa ating buhay. At ang poong Santo Niño, siya ang huwaran ng kababaang loob. Isang Diyos na nagpakatao, nagpakumbaba para samahan tayo sa ating kahinaan. Mga kapatid, ang iba po sa inyo, inaantok na po. Kaya nais ko pong bigyang pansin, nais ko pong ikwento po sa inyo itong kwento ng isang robot. No? May isang robot po na naimbento po sa Japan. Kwentuhan po muna tayo sapagkat ang sabi po sa akin, tatapusin daw po ang misa alas 8 ng gabi. Ako po ay masunurin lamang po, kaya wala na akong maisasabi pa, kaya magkukwento po ako sa inyo. Meron pong kwento tungkol sa isang robot na naimbento po doon sa Japan. Nung maimbento po ito, robot po na nakakahuli ng sinungaling. Kaya nung may Pilipino na narinig po ito, binili po niya, dinala po dito sa Pilipinas, tapos nilagay sa kanilang tahanan. Yung tatay, siya lang ang nakakaalam na ang robot na iyon nakakahuli sa sinungaling. Kapag may nagsisinungaling, lumalapit ang robot at sinasampal kaagad yung nagsisinungaling. Kaya sa bahay po ninyo, mas mabuting bumili po kayo ng ganitong robot. No? Kaya yung tatay, tinago yung robot sa sala. Pagdating ng kanyang anak, high school ang kanyang anak, ginabi ang kanyang anak sa pag-uwi.
Sabi ng tatay, anak, saan ka galing? Sabi ng anak, tay, nag-group study po kami, kaya na-late po ako. Bigla na lang tumakbo ang robot sa anak, sinampal yung anak. Kaya sabi ng tatay, ay, sinungaling ang anak ko. Tapos nung marinig po ng nanay, sabi ng nanay, ito talagang mga bata ngayon, kapag ginagabi, group study ang dahilan. Pero baka siguro nag-date na po yan. Sabi ng nanay, alam mo anak, nung kapanahunan po namin, wala kaming date-date ng tatay po ninyo. Pag alas 6 ng gabi, nasa bahay na po kami. Kaya sabi ng anak, Nay, sa buhay mo po, si tatay lang po ba talaga ang naging boyfriend mo? Sabi ng nanay, syempre naman anak, si tatay lang ang nag-iisang boyfriend ko noong panahon. Bigla na lang, tumakbo ang robot sa nanay, sinampal po ang nanay. Kaya ang tatay, nalungkot siya, sabi niya, ay, sinungaling ang aking anak, sinungaling din ang aking asawa. Tapos, tinanong naman ng anak yung tatay. Sabi niya, tay, sa buong buhay mo, magpahanggang ngayon, si nanay lang ba talaga ang babae sa buhay mo? Siyempre, walang magawa ang tatay. Sabi ng tatay, opo anak, si nanay mo lang talaga magpahanggang ngayon ang babae sa buhay ko. Alam nyo, ang ginawa ng robot? Tumalon ang robot, binugbog yung tatay sa harap ng kanyang anak at sa kanyang nanay. Yan po ang robot. Kaya sa mga misis po, bumili po kayo ng ganyang robot. Ha? Pangalawa po mga kapatid, may robot po na nakakahuli ng magnanakaw. Magaling po itong robot na ito. Alam nyo, nung mabalitaan po ito na robot na nakakahuli ng magnanakaw, dinala po sa Amerika. Sa isang oras pa lang na nilagay ang robot sa kalye, isang oras lang po, 10 magnanakaw ang nahuli ng robot. Maniwala kayo at hindi, 10 magnanakaw sa isang oras. Tapos dinala po sa Japan. Tapos nilagay din po sa kalye para manghuli ng magnanakaw. Sa isang oras, nakahuli po ng 3 magnanakaw ang robot na ito. Napakaektibo po, robot na naguhuli ng magnanakaw. Tapos, dinala po ito dito po sa Pilipinas. At alam nyo, dinala po ito dito sa simbahan ng Tondo. No? Dito sa simbahan ng Tondo, nung na-assign pa po ako dito, dinala po ito. No? Tapos nilagay po dyan sa pintuan sa labas ng simbahan, robot na naguhuli ng magnanakaw. Tapos, alam nyo, nilagay po dyan. Wala pang 5 segundo. Alam nyo po ba ang nangyari? Kung ano ang nangyari? Wala pang 5 segundo yung robot na wala sapagkat ninakaw po nang lumabas po dyan sa simbahan ng Tondo. Yan po ang kwento ng robot ng magnanakaw, no? Nakahuli ng magnanakaw. Yun pala, ninakaw po, no? Hindi naman mga taga-Tondo, ibang lugar po yung gumawa po noon. Finally, mga kapatid, robot po na nakakahuli ng makasalanan. Dinala po siya sa simbahan. Dito po sa altar ng simbahan para ang robot na yun, hulihin po niya kung sino ang mga makasalanan. Lumipas po ang isang araw, yung robot na yun ay walang nahuli. Bakit po wala siyang nahuli? Hindi siya nakahuli ng makasalanan sapagkat ang robot po pala walang puso. Kaya hindi po niya alam kung ano ang pagkakasala, hindi po niya alam kung ano ang kababaang loob. Mga kapatid, hindi tayo tulad ng robot. May puso po tayo at ang ating pong kasalanan, yan po ay mawawala kapag tayo po ay may kapakumbabaang loob para humingi ng kapatawaran sa Panginoon at sa ganyang dahilan, ang kadakilaan ng Diyos ay mapapasa atin. Naway sa pagdiriwang po natin, sa paghahanda po natin ng kapistahan ng Poong Santo Niño, yung puso natin, pairalin natin yung kapakumbabaang loob nang sa gayon, ang kadakilaan ng Diyos ay magiging andyan po sa atin. Pagpalain po tayo ng ating makapangyarihang Diyos. Lumapit tayo ngayon ng may pagtitiwala sa Ama
ng anak na si Jesus na nagpahayag ng taon ng kabutihang loob ng Panginoon sa sinagoga sa Nazaret. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang buong simbahan naway patnubayan ng halimbawa at mga aral ni Hesukristo sa pangangaral ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa pamahalaan, naway pangatawanan ang kanilang tungkulin, pangalagaan ang kapakanan ng mga dukha at mga pinabayaan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng lakas ng loob na gawin ang mga nararapat na hakbang upang ang ating buhay ay maitaguyod ayon sa mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway madama ang makapagpapagaling na ginhawa dulot ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pangangalaga at pagkalinga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mahal natin sa buhay na pumanaw na ay magtamunawa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ilapit po natin sa ating mahabaging Ama ang ating mga personal na mga kahilingan at intensyon. Makapangyarihang Diyos, isinugo mo ang iyong anak na si Jesus upang mag-alay ng kanyang buhay para kami ay maging malaya. Iligtas mo kami alang-alang sa kanyang pagpapakasakit at ibalik mo ang kaayusan at kapanatagan ng aming mundo sa pamagitan ng aming pakikipagkasundo sa iyo na aming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo po muna ang lahat para sa pag-aalay.
Manalangin kayong mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin bilang paggunita ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo, ngayoy naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala mong noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Bilang pagkain mo, bilang sa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling nami kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesukristo na nagpakumbaba, naging tao upang makasama natin. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa karangalan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay, na umunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa panalangin sa pag-iinsenso ng imahe ng Santo Niño. Ang salita ay naging tao. At nakipamayan sa atin. Manalangin tayo. O Panginoong Jesucristo, ikinalugod mong magpakababa sa pamamagitan ng iyong pagiging tao. Isinilang ka sa piling ng tao at naging isang bata. Alang-alang sa iyong banal na pangalan, ang pangalan sa silong ng langit ay ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas na tao. Ipagkaloob mo na kami ay patuloy na lumago sa karunungan, lakas at kabutihan. Mabuhay nawa kami ayon sa iyong kapakumbabaan. O Prinsipe ng Kapayapaan, sa pagsamba namin sa iyo, matatag nawa kaming lumakad sa liwanag ng iyong mga salita at makilala kaming iyong mga kapatid sa pagmamahal at paglilingkod sa isa't isa. Akayin mo kami sa iyong kabanalan. Masapit naming matagumpay ang tahanan namin sa kalangitan at doon ay maputunan kami ng kaluwalhatian na kaganapan ng aming pagiging mga inampung anak ng Ama na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Sa ngalan ng aming Kura Paroko, Reverend Monsignor Jeronimo F. Reyes at ng Minor Basilica Archdiocesanong Dambana at Parokya ng Santo Niño ng Tondo, taos-puso po kaming nagpapasalamat ngayong gabi sa Barangay Number 1, Isagani Poso Chairman and Council, Barangay Nestor Calvin, Chairman and Council, at Ministry and Organization Santo Cristo de Longos Chapter, San Pedro Calunsod Choir, at Apostolado ng Panalangin na nag-alay ng kanilang mga handog. Pasasalamat din po sa namuno po sa ating unang araw ng Misa Novenario, Father Leo Casas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Salamat po sa pakikiisa po ninyo sa atin pong pagdiriwang ng misa sa unang araw ng ating Misa Novenario. Sa mga naglingkod po sa ating misa, naway ang mahal na pong Santo Niño ang patuloy na magbigay lakas at biyaya sa inyo. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain po kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo kayo at ibahagi ang kapayapaan ng sanggol na si Jesus sa bawat isa. Salamat sa Diyos. Viva Santo Niño! Viva! Viva Santo Niño! Viva! Viva Santo Niño! Viva!